isang patunay ha. Ito yung isang patunay. Mga kababayan, kung bakit hindi natin pwedeng suportahan etong si Congressman Rodante Marcoleta. Ito partida to mga kababayan ha. Hindi ito sa palengke, hindi ito sa mall. Ito ay yung mga naglalako. 'Di ba alam naman natin na yung mga presyo ng bilihin kapag ka naglalako na or inilalako na, may mga tubo na yan. Yung iba nagpapatubo ng malaki, yung iba nagpapatubo ng simple lang, mga kababayan, or tama lang. So ngayon kahapon kasi mga kababayan, sabi ko naman po sa inyo, pipilitin natin magkaroon tayo ng video about do sa sinasabi niya na 20 pesos yung isang kamatis. So ito kahapon mga kababayan, nung bumili ako kahapon ng kamatis, kaya nga nang sabi ko sa inyo mga kababayan, bibigyan natin ng ng video para kahit papaano, may may reserba tayo, ika nga, may resibo tayo para hindi naman nila masabi na fake yung sinasabi natin. Kasi nung ipinakita ko yung binili kong kamatis nung nakaraan, sabi nila fake daw yun. Wala naman daw ganong kilo mga kababayan. So ito, panoorin po natin to mga kababayan. Sabi ko sa inyo, bibigyan ko ng resibo yan na sinungaling si Congressman Marcoleta at hindi 20 pesos ang isang piraso ng kamatis. Ano po, so ito i-play natin. 20 pesos daw. Isang pirasong kamatis, sabi ni Marcoleta. Ito guys, oh. Ayan, oh. Maano tayo ng kamatis. Magkano yung Tito Mers? 80 pesos? Yes. Akala ko 20 isang piraso, sabi ni Marcoleta. 20. Oh, sabi, 20 pesos daw isang piraso. Oh, ayan. Oh. Ayan, oh. Hindi ko na ipapakita yung mukha ni Tita Mers. Ayot, kahiya-hiya mukha. Ayan. Magandahan. So yan mga kababayan, yan yung nabili natin na na gulay doon sa naglako kanina. Ito yung kamatis, ganito siya kadami. Bali 80 to, 80 pesos. Pero in fairness malalaki na siya, 80 pesos. 1 kilo to, 1 kilo. Yan. Take note, hindi po 20 pesos ang isa niyan 80 pesos 1 kilo. Marami na rin siya. Ayan na mga kababayan, kita nyo nung sinabi ko doon sa mga naglalako dito sa amin, nasabi ni Marcoleta mga kababayan, 20 pesos isang piraso ng kamatis. Nagtawanan sila dito mga kababayan. Pinagtatawa na nila yung sinasabi ko na 20 pesos yung isang kamatis. Kasi nga naman mga kababayan, wala naman nga talagang ganon. Pera na lang siguro kung bumili siya ng kamatis dun sa BGC. Isang piraso doon mga kababayan ng kamatis, especially doon sa mall, baka nga 20 pesos isang piraso doon. Kung sa BGC siya bumili mga kababayan at branded, yung kanyang kamatis, baka ganun kamahal. Ano po, kita nyo mga kababayan nagtatawanan sila dito nung sinabi ko na 20 pesos yung isang piraso ng kamatis. Pesos daw. Isang pirasong kamatis, sabi ni Marcoleta. Ito guys, oh. Ayan, oh. Maano tayo ng kamatis. Magkano yung Tito Mers? 80 pesos? Yes. Akala ko 20 isang piraso, sabi ni Marcoleta. 20. Oh, sabi, 20 pesos daw isang piraso. Oh, ayan. Oh. Ayan, oh. Kita niya, sabi ng mga kapitbahay namin dito, nga, napanood namin, nagsalita nga siya dun sa rally, na sinasabi nga ni Marcoleta, 20 pesos daw, isang piraso ng kamatis. Pero kita nyo naman mga kababayan, yung ipinakita ko pa nga sa inyo noon nakaraan, ganito pa nga kaliliit to. Pero ito mga kababayan, malalaki, pero mura na. 80 pesos, kita nyo naman kung gaano kadami yung 1 kilo mga kababayan. Tapos mapapanood lang natin sa isang peace rally na sasabihin mga kababayan ni Congressman Rodante Marcoleta na 20 pesos yung isang piraso ng kamatis. Kaya natin ito pinapakita mga kababayan kasi unang-una, marami sa mga kababayang Pilipino po natin na once na binanggit yung mataas na presyo ng bilihin, once na nabanggit publicly na 20 pesos yung isang piraso ng kamatis, marami sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung hindi updated sa ganitong klase ng issue, na na madadala talaga ng mga fake news mga kababayan. At mapapaniwala sila na ganun nga yung presyo mga kababayan ng kamatis. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko naman sinasabi na walang 20 pesos yung isang piraso ng kamatis. Ang sa akin lang mga kababayan, eto na yung isang patunay na 80 pesos yan, ang dami na. Siguro kaya 20 pesos yung kanyang kamatis, baka sa BGC po siya umorder, or di kaya naman mga kababayan dun siya bumili, or baka galing pa ng ibang bansa yung kamatis po niya kaya mahal yung isang piraso.
Ano po, so yan lang naman yung isang patunay mga kababayan na lahat ng sinasabi natin dito, lagi tayong may resibo. Hindi pwedeng hindi. Kasi mahirap kasi mag-akusa kay Congressman Marcoleta kasi unang-una, pumapatol siya. So ngayon, magaling nang nakita ninyo mga kababayan na yan talaga yon, partida pa, inilalako po yan. Ibig sabihin, hindi na ganyan yung presyo sa palengke. Medyo mahal na to mga kababayan kasi hindi naman pwedeng hindi magpapatubo yung naglalako. So kung 80 pesos yan dito mga kababayan, possible na nasa 60, 70 lang yan sa palengke. Ano po, so ngayon, punta na po tayo dito sa main topic natin mga kababayan na kung saan binura pa ata yung video. Wait lang ha. Yan. Na kung saan mga kababayan, ito pala ang dahilan. Ito pala ang dahilan mga kababayan nitong si Kibuloc kaya siya tumatakbo. At pasimple siyang ipinapahamak mga kababayan nitong kanya mga tagapagsalita katulad nitong si Malutikia. Ngayon kung titingnan nyo, sabi dito, bakit tumakbo si senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy? Ayon po yan kay Professor Malutikia, Political Strategist. February 11, 2025. Sinabi ito. Sabi po dito, nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko bakit ka sir tumakbo. Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko, ginulo nila ang ministeryo ko, ngayon guguluhin ko sila. So yan palang dahilan kung bakit tumakbo mga kababayan, etong si Kibuloc sa pagkasenador. Guguluhin niya lamang po ang gobyerno ni PBBM. Ibig sabihin, paghihigante, gaganti po siya sa administrasyon ni PBBM. So alam naman natin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung magluluklo kayo ng kandidato, piliin ninyo yung hindi pro-China, pero piliin ninyo yung hindi maghihigante. Piliin ninyo na yung dahilan ng pagtakbo nila para ibigay yung serbisyo na tama sa mga kababayang Pilipino po natin at pakinggan yung hinanain ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pag nanalo po ito, automatic walang gagawin maganda sa Senado to. Kasi ang nasa isip mga kababayan ni Kibuloc, maghigante sa ating gobyerno kasi ginulo daw po siya at yung kanyang simbahan, yung kanyang ministeryo mga kababayan. Kaya guguluhin daw niya ang gobyerno ni PBBM. So ibig sabihin pag naging senador to, walang magandang gagawin to sa Senado. Baka mas masahol pa to kay Senator Robin Padilla mga kababayan. Kasi ang nasa utak nito paghihigante, hindi pagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. At ngayon nakikita na nga natin mga kababayan na feeling entitled pa. Feeling entitled pa etong mga ito. Lalo na kapag ka nagsasalita about kay Kibuloc mga kababayan na feeling untouchable pa rin. Gaya nga ng sabi nung isang American na tao mga kababayan na humamon dito kay Kibuloc, especially sa mga abogado nito, na hindi porket mapera, etong si Kibuloc at makapangyarihan may connection, untouchable na po siya. Tandaan po natin mga kababayan na tao lang din siya. Pwede pa rin siyang mahatulan ng batas, pwede pa rin siyang makulong at pwede pa rin siyang mapagbayad sa kanyang mga atraso sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pag nanalo yan, ang una niyang paghihigantihan mga kababayan, walang iba. Kung hindi, yung mga normal na mamamayang Pilipino na nagdemanda sa kanya at nagsuplong sa kanya mga kagaguhan na pinaggagawa. Dahil nga mga kababayan, kung titingnan po natin, pasimpleng ang ipinahamak ni Malutikia or the Professor Malutikia, etong si Kibuloc. Kasi lantaran niyang sinabi dito na guguluhin daw ni Kibuloc mga kababayan ng gobyerno ni PBBM. Dahil nga ginulo daw ang buhay ni Kibuloc at ginulo ang ministeryo nitong si Kibuloc. Sa tingin niyo mga kababayan, magugulo kaya ang buhay nitong si Kibuloc at etong simbahan nito kung wala siyang ginagawang kalokohan? Kung hindi nasilip yung ginagawa niyang kalokohan mga kababayan. Sa tingin niyo, mangyayari kaya yung mga bagay na yan? Siyempre mga kababayan, kung wala siyang ginagawang kalokohan, hindi naman siya mahaharap sa ganyang klase mga kababayan ng mga senaryo na kung saan nakakulong siya. Ano po, dahil nga sa mga pag-iwas niya, especially dun sa mga matitinding aligasyon po sa kanya. Ngayon, ang nasa sa inyo na lang, ang bola mga kababayan,
kung susuportahan nyo pa si Kibulok. Pero pag nanalo yan mga kababayan, kinahihiya ko na Pilipino tayo. Kasi unang-una mga kababayan, biruin nyo, etong taong ito, bibigyan pa ng pagkakataon magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una kaya lang naman siya tumatakbo sa pagkasenador. Una, gusto niya maghigante. Pangalawa, gusto niya maabsuelto sa lahat ng kaso na nakafile po laban po sa kanya. Kasi nga mga kababayan, tingnan nyo, ano ba, nasa saan ba si Kibulok ngayon? Ano ba ang nangyari sa kanya ngayon mga kababayan? At ano rin ba yung motibo mga kababayan kung bakit siya tumatakbo sa pagkasenador? Isa lang, para mapawalang sala siya sa lahat ng mga kasalanan po na kinakaharap niya ngayon at para makapaghiganti siya sa gobyerno ni PBBM. So nasa sa inyo na lang kung susuporta ba kayo sa ganyang klase ng tao at ganyang klase ng gawain. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito pa mga kababayan sa isa pang balita na nakita natin. Isama na rin natin to, idugtong na rin natin to mga kababayan sa mga tao na hindi din pwedeng Tingnan nyo nag-post itong si Vic Rodriguez. Etong si Vic Rodriguez mga kababayan. Anyway, shoutout kay Ma'am Leticia Villamila. Thank you po sa sa pakape po. God bless everyone. God bless the Philippines. Mega love shoutout po Shoutout din kay Ma'am kay German Pinoy Little Chief. Ayan, mega love shoutout po Thank you po So ngayon, balik po tayo dito sa ating usapin. Kung titingnan nyo, nag-post etong si Vic Rodriguez mga kababayan. Sabi niya po kasi, ito daw yung panawagan niya sa inyo. Yung mga nanonood sa atin at sa mga kababayang Pilipino po natin. Please help campaign for me. Tulungan nyo daw po siya, ikampanya nyo daw po siya mga kababayan. So kung iisipin nyo mga kababayan etong dalawang pinag-uusapan natin na mga tumatakbong politiko ngayon, parang kasama ito doon sa tinutukoy mga kababayan ni PBBM na nakakaawa naman yung mga katunggali po nila. Kasi kung titingnan natin mga kababayan sinasabi ng mga vlogger nitong si Digong na masyado daw mayabang itong si PBBM at mata pobre. Dahil nga daw mga kababayan, ganun daw po yung pananalita ng presidente. Pero tingnan din natin mga kababayan na minsan lang magsalita si PBBM. Minsan lang magsalita ang presidente pero lahat sila tinamaan. Dahil kung titingnan nyo, ano bang ginagawa ni Vic Rodriguez ngayon? Di ba nagmamakaawa? Nakikiusap sa taong bayan na ikampanya nyo daw po siya, suportahan nyo daw po siya. Ano ba sinabi ni Presidente Marcos nung nagsasalita siya? Nakakaawa yung iba nila mga katunggali sa politika. Bakit? Kasi nagmamakaawa na suportahan ng mamamayang Pilipino. At eto nga mga kababayan, yung isang patunay na merong isang tumatakbo ngayon sa pagkasenador na nagmamakaawa. At saka especially mga kababayan tingnan nyo pong mabuti. Ano ba yung sinasabi niya doon sa debate? Ano yung sinasabi niya sa mga kababayang Pilipino po natin? Na kaya daw siya umalis sa gobyerno ni PBBM kasi talamak daw po yung corruption. Kung iisipin nyo mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, parang 3 months pa lamang po siya or ilang buwan pa lamang po siya mga kababayan na nauupo bilang Executive Secretary mga kababayan or ES dyan po sa gobyerno ni PBBM. Paano niya agad nasabi na talamak yung corruption? Kung titingnan natin mga kababayan, isa po siya sa nadadawit mga kababayan doon sa sugar fiasco at doon sa pagbibenta ng posisyon sa gobyerno. At yan yung possible na mga dahilan di umano kung bakit siya natanggal sa kanyang posisyon mga kababayan bilang Executive Secretary or Little President ng gobyerno ni PBBM. Tapos nung naalis na, hindi makamove on, gustong bumalik mga kababayan, itinalaga pa yung kanyang sarili para makabalik sa gobyerno ni PBBM. Kaso nga lang nasilip ni Sir Juan Ponce Enrile mga kababayan kaya hindi na siya pinabalik. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Ano po, natanggal ka lang sa gobyerno ni PBBM, naging bitter ka na, naging tagasira ka na ng gobyerno. At yan yung isang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng iboto na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi mga kababayan, kung hindi niya naingatan, di umano yung pagiging Executive Secretary po niya, at nasangkot po siya sa mga matitinding aligasyon mga kababayan, paano pa kaya kapag ka naging senador na po yan? At saka biruin nyo,
Sabi niya mga kababayan etong sinasabi ko sa inyo, totoo to. Kasi unang-una, ito naman po ay napanood nyo na at ito naman po kayo din ang saksi na sinasabi niya mga kababayan doon sa debate na kaya siya umalis sa gobyerno ni PBBM kasi talamak daw yung korupsyon. Hindi na daw niya makayanan yung matinding korupsyon. Pero mga kababayan, noong tinanong sila, yung mga naando doon sa debate ng GMA, kung pwede bang kung sang-ayon ba sila na isa publiko ang salin ng mga politiko mga kababayan para magkaroon ng transparency mga kababayan at maging accountable itong mga tumatakbong politikong ito, siya lang yung bukod tangi mga kababayan na nagno. Ibig sabihin, siya lang po yung hindi pumapabor na isa publiko yung salin ng mga politiko. So ano ang dahilan kung bakit natatakot siya na isa publiko yung salin ng mga politiko? Kasi mga kababayan, kapag ka naupo siyang senador, alam nyo na kung ano yung gagawin. Hindi siya magtatrabaho para sa taong bayan. Kung hindi magtatrabaho siya, di umano, hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman sinasabing hindi, baka magtrabaho lang siya para sa bulsa po niya. Diba mga kababayan? Kaya natatakot siya at tumututol siya na isa publiko ang salin ng mga politiko. So ngayon, nasa sa inyo na lang mga kababayan kung karapat-dapat ba na suportahan at iboto etong mga ganitong klase ng politiko. Tama nga naman yung sinabi ni PBBM. Yung iba na pag-utusan lang na bumili ng suka. Sino ba yung mukhang napag-utusan lang? Si Philip Salvador. Mga kababayan, kasi kahit walang alam sa politika, kahit walang alam sa pagiging isang senador, ano ba yung ginagawa ngayon? Diba mga kababayan, kaya nga kung titingnan nyo, yung mga sinabi ng presidente, totoo po yun. Yung sinabi ni PBBM, totoo yan. Kasi meron nga namang isang politiko din na tumatakbo na akala mo napakabanal pero sumisimbolo sa isang pagiging bulaang propeta na ngayon ay nasasakdal. Mga kababayan, sino ba yun? Di ba si Kibulok? Kaya nga kung titingnan natin, minsan lang magsalita si PBBM mga kababayan at hindi pagiging bastos yung sinabi ng presidente. Kasi mga kababayan, minsan lang nagbitaw ng salita si PBBM, totoo pa lahat. Totoo naman nga talaga. Kasi yung mga politikong iba parang napag-utusan lang na bumili ng suka para makumpleto lang yung kanilang slate mga kababayan. And then yung iba naman, nagmamakaawa ng boto. Ano po, yung iba naman, nagbimistulang bula ang propeta. At yung iba naman mga kababayan talagang totoo naman din na hindi nakakakumpleto ng slate. Kaya walang pagsisinungaling sa sinabi ng mahal po nating Pangulo.